Hello internet, welcome back sa Pinoy Free Coder Channel at sa lesson natin ngayon, tatalakayin naman natin kung paano i-verify yung na-store na digital persona output o yung fingerprint template na galing sa MySQL database. Okay, doon sa ating previous lesson ay pinag-aaralan natin o gumawa na tayo ng ating mga base structure, no? So, una muna gumawa tayo ng ating main form. Tapos yung ating main form, pag kinilik natin yung ating enroll button ay mag-instantiate ng enroll. So, ito yung ating enroll na module. Tapos, yung ating enroll na module ay ginagamit o nare-reuse lang yung capture na class natin. Ano? So, ito yon. So, itong capture na class natin, dito nakacentralize yung pagka-capture ng fingerprint ng user. So, dito natin nilalagay o dito natin pinaprocess yung fingerprint tapos ipinapasa lang natin pabalik dun sa ating module kung ano yung nag-e-extend sa kanya. So, pagkakataon na 'to yung enroll, okay. Ngayon sa ating lesson guys ay gagawa naman tayo ng ating verification. So, ito 'no, so pag-click natin ng verify may panibagong form, pero i-re-reuse lang din natin yung capture. Pero ang gagawin naman nung ating verify na form ay ibe-verify naman natin yung naka-store na fingerprint dito sa ating MySQL database. So kung natatandaan niyo dun sa ating previous lesson ay nag-store ako ng yung unang user ay ginamit ko yung aking thumb, okay? So yung aking hinlalaki tapos yung pangalawa ay yung aking hindutrow, yung aking index finger. So gagawin natin guys ay pagpapalitin ko lang sila 'no, 'pag in-scan ko dapat yung, hinlalaki ko ay ang ipapakita yung Pinoy Free Coder na may capital P. Tapos 'pag yung index naman ay yung Pinoy Free Coder na may, lower case 'no. So gano'n na lang yung magiging process natin. Okay. So kung hindi niyo pa napapanood yung aking last tutorial 'no, so nire-recommend ko na panoorin niyo 'yun kasi do'n ko pinakita kung paano natin 'to ginawa from scratch ano. Okay, so sa lesson naman na 'to ay gagawa tayo ng ating verify. Okay, so dito tayo ulit sa ating, project na dito sa right side. Right click tapos add form Windows form ano. Tapos 'yun ay papangalan natin o yung file name natin ay verify. Okay, then add. Okay, so code kaagad tayo 'no, view code. Kasi hindi natin gagamitin 'tong generic na form 'no, i-instantiate lang natin yung capture. Okay, tapos itong verify initialize component di natin 'to kailangan. So kailangan natin guys ay, public void tapos verify, tapos su-supply natin siya ng dpfp.template tapos template. Okay. So anong error natin? So kailangan natin 'to ng 'yan, kailangan natin ng all caps kasi ini-instantiate lang natin ng panibago 'to 'no. Ta's ang gagawin natin guys ay kailangan natin i-declare yung ating template. So yung ating template dito na lang siguro natin sa taas. Ah, dalawa yung ide-declare natin 'no. So isang private dpfp.template, so template. So sumunod private dpfp.verification, verificator, 'yan. Okay. So dito, pagka-initiate ng verify ay i-a-assign lang natin yung template equals to template. Okay, so itong template na 'to guys ay kukunin natin doon sa ating MySQL. So lalakayan ko lang ng konti guys, 'yan para kita niyo. Okay, so protected, i-override ulit natin yung ating init, pero tatawagin natin yung base init ano 'yan, yung galing sa capture. Tapos yung ating base.text ay equals to puwede niyong baguhin guys yung ano, yung mga text dito kasi project niyo naman 'yan, eh. Verification, okey. Tapos verificator is equal to new PFC, so tab ko na lang, may autocomplete naman, 'yan. Tapos gagawa ulit tayo ng update status ano. So yung update status natin, private iba dun sa update status nung
enroll 'no, kasi meron din tayong update status sa loob ng enroll na class, eh. So, update status, so ito ay tatanggap ng int, ang pangalan ay far, okey. Tapos set show, so set status, ah, string na lang natin 'no, string format. Okey, so false accept rate o yung far ay equals to, so ito ay ipapalitan natin or, string replacement na equals to far. Okey, so yung, ah, false accept rate 'no, so ito yung percentage na yung nakuha nating template o yung napagkumpara nating, scanned fingerprint saka yung naka-store na fingerprint ay hindi tama ano. So yun yung false accept rate. So the lower the value, the better 'no. So 'pag ito'y mataas, ibig sabihin medyo sablay-sablay na yung ating templates 'no, na naka-store sa database saka o kaya malabo na yung ating scanner, okey? So dito yung update status natin ay tatawagin natin dito sa verify. So update status, yan ay ise-set lang natin sa 0 kasi int, eh, okey. Okey, so gagawa na tayo guys ng ating MySQL 'no. Puwede kong kopyahin yung nandun sa, enroll dito 'no, pero gawa na lang tayo ng panibago. Okey, so medyo mahaba-haba 'to guys 'no, konting tiyaga lang. So, protected override process, so i-override natin yung naka-declare dun sa yan nag-auto complete ano, try. Okey, so para hindi na siya mag-red i-ano na natin ano, i-close na natin yung catch dito. So catch, yan except equals to X, tapos message box dot show, X dot message. Okey, tapos dito na tayo mag, ko-query 'no, sa loob nung try. Okey, so string muna. So make sure muna na, ah, using MySQL dot data, dot client ano, yan yung MySQL client. Make sure muna naka-using tayo. Okey, so string, MySQL connect o connection equals to, yun. Siguro i-copy na nga lang natin 'no, para di tayo masyadong madaming tina-type. So ito lang naman kailangan natin 'no, itong mga 'to. Verify yan. So pe-paste ko lang ha guys, okey. So siyempre iba yung, magiging approach natin dito. Okey, so, ta-type ko muna tapos saka ko na i-explain 'no, mamaya. Okey, so yun lang ng binago natin 'no, tapos dito guys sa ating, adapter i-ano lang natin 'no, MySQL o MySQL, adapt, data data reader, my reader yan. So tinab ko na lang guys 'no. Tapos my data reader, dot select, so hindi pala reader 'no guys, sorry, kailangan ay adapter. Adapter, yan. Ta's ito, may adapter na lang 'to guys. May, nabiktima ako ng auto ano, auto complete, okey. So new MySQL adapter dapat 'to. MySQL, data adapter, okey. Yan, so yan tama na yan ha. So gagawin natin adapter, dot select command equals to, my command. So ito yan 'no, okey. And then yung ating sumunod ay ifi-fill natin yung ating hindi mag-i-instantiate tayo ng data table, table ang pangalan equals to new data table. Okey.
Tapos sumunod natin ay ifi-fill natin yung my adapter, dot fill at, dtable. Okey. So itong ating dtable may laman na yan na data na galing dito 'no, sa ating query. Bakit ako may kasi ito function 'to. Okey, so sumunod naman, dahil may fill na yung ating adapter, ang gagawin natin guys ay, MySQL data reader naman equals to myReader. Tapos saka natin i-open yung ating connection, mycon, dot open. Okey, so ang gagawin natin magre-read tayo guys, So myReader, equals to my command, dot execute reader. Yan namamaos na ako guys, so excuse. So ang gagawin natin guys ay for each, data row in myReader, hindi myReader, dtable yan, dtable dot rows. So for each rows guys ay kukunin natin yung ating bytes na naka-store 'no. So ito dun sa database natin na nagsu-supply rito 'no, yung sample, okey. So ang gagawin natin guys ay for each, i-ready muna natin yung ating byte. So img underscore tapos, byte, walang laman yan ano, row, fingerprint, yung pangalan ng row ng ating database. Okey, so saan ako nagkamali? Okey, so ito dapat ay nandito. Yan, okey. So byte, parang casting 'no, ang tinatawag. So yung naka-store dun na fingerprint ay lang natin siya as byte ulit. Tapos memory stream ulit, memory stream, ms is equal to memory stream. Tapos yung memory stream ay ilalagay natin yung image natin. Su-supply natin diyan. Tapos dpfp template dot template, ah, template is equal to new dpfp dot template. Tapos template dot, deserialize. So kailangan natin siyang, i-deserialize 'no, yung file na yon. So, dahil in-store natin sa memory stream yung image, i-execute natin yung template deserialize at isu-supply natin yung memory stream na yan. Okay, so tawagin na natin yung base process natin, yung galing dun sa capture tapos i-supply natin dun yung sample na nanggagaling dito. Okay, so dpfp, dot feature set equals to features tapos extract features, supply natin yung sample, dpfp, and then processing, data purpose, verification. Kasi yung kanina ang ginamit natin ay, data purpose ay enrollment. Okay, so if, features, is not equal to null, ang gagawin natin ay start na tayo ng verification, verification, dpfp verification dot result, equals to result equals to, copy ko na lang 'to guys para di mahirap ano, yan equals to, new. Okay, so liit natin konti kasi mahaba na. Sumunod ay verificator dot verify, verify natin yung features, tapos yung template, tapos yung reference natin ay yung ating result. Okay, tapos update status natin, update status, nasaan na yun? Ito. Okay, result dot,
FAR archive, okey. Okey, tapos another if result, dot verified, ibig sabihin na verified na siya, ano naman yung gagawin natin 'no? So ang gagawin natin ay magme-make report tayo. So the fingerprint was verified as, so ilalagay lang natin dito yung row. Okey. So explain ko guys kasi dalawang klase ng pagve-verify 'no. So ito yung isa yung, ah, hindi masyadong actually may downside na i-explain ko mamaya, tapusin muna natin 'to ano. Tapos i-set fname natin yung row, fname, okey. Tapos to string, okey. Tapos sumunod natin na iko-close na natin yung ating connection. So my con dot close tapos break. Okey. So, else, kasi 'pag hindi naman verified anong gagawin natin? So else, sasabihin natin, make report, the fingerprint is not verified ano, was not verified. Okey, so meron akong mga ilang maling spelling dito guys 'no, so pasensyahan niyo na. Tapos set name natin ay no data. Okey, tapos close ulit natin. Okey, 'yan. So tapos na yung ating verify 'no. Okey, so sa tingin ko okey naman 'no. Gagawin natin guys dun sa ating main. So same as enroll, gagawin natin double click lang yung verify tapos dito imbes na enroll, verify naman ano, verify, ver form na lang 'no, ver form o b form equals to new verify tapos, b form dot verify, okey, template. Okey, 'yan. So may nabura pala ako dun, okey. Okey, so try na natin ano, start, ta's click lang natin yung verify na button. Ayun yung ating error. Invoke or begin invoke cannot be called on a control until the Windows handle has been created. Okey, so punta tayo dun sa ating verify. So bawal daw 'no, kasi di pa na, so okey na, so mali pala ako guys 'no. So ito palang update status guys ay dapat nandito sa init. Okey, dito dapat siya. Tapos yung ating, ah, yung pagka-verify niya kasi dun sa main ano, so dito 'no, kailangan natin i-verify, frm, dot show. Pero siguro dun na lang natin siya ilagay sa loob ng verify 'no, kasi kailangan, ma-set muna yung verify na template 'no, bago natin i-show yung ating form. So dito natin ilalagay yung show dialog 'no, show o show dialog. So dapat na-set muna yung template na 'yan. Okey, so try ulit natin. Okey, so verify, ayun, okey. So mapapansin niyo guys dito sa false accept rate natin sa baba ay 0 'no, so kasi wala pa naman tayong, ive-verify. So start scan. So using the fingerprint scan, your fingerprint 'no. So ang gagawin ko guys yung ating lalaki muna 'no para lumabas yung Pinoy free coder na capital. So isang ano lang yan, isang scan lang, ayun. So lumabas na siya 'no, the fingerprint was verified as Pinoy free code. Okey, kasi di pa natin nababago yung ano, yung sa database. Okey, so sumunod naman, ah, dahil nagra-run pa naman yan 'no, i-scan ko yung aking hintuturo.
Okay, not verified, lumabas lang yung not verified guys 'no, pero the fingerprint was verified as Pinoy Free Coder, yung maliit naman, kasi yung tuturo yung ginamit ko. Okay, so gumagana guys yung ating verification na flow. So i-explain ko sa inyo guys kung ano yung sinasabi ko kanina na dalawang klase 'no, yung pagve-verify. Kasi ang ginawa natin dito sa approach natin nag for each tayo. Okay, so ibig sabihin dun sa loob ng members na database ay kinuha natin yung record at ini-reference natin lahat ng fingerprint 'no. So sinabi natin for each row in data table rows, ay i-set mo yung bytes 'no. Then nag-memory stream tayo at ginawa na natin yung ating verification dito 'no. So ito yung features. So 'pag yung features ay, not equal to null, saka natin ibe-verify. 'Pag ang result niya ay, good, ibig sabihin, verified, ito 'no, yung verified, sabihin na-verify o tama yung unang fingerprint na nakita niya sa loob ng database. Okay, so ang downside ng, approach na 'to ay imagine niyo kung libo na yung inyong members 'no, so kailangan niyong mag-for each sa 1,000 members at, kailangan niyong gumawa ng napakadaming memory stream. So kakain siya ng maraming resources 'no. Puwera lang kung supercomputer yung pinag-deployan niyo ng PC ay okey lang 'no, pero sooner sooner or later ay babagal din siya yung pagve-verify. Pero kaya ko siya ginawa kasi yun yung kalimitan na hinahanap natin ano, na wala na dapat na tina-type ano lang, rektang verify na lang, rektang verify na lang tapos yun na lalabas na yung record 'no. So yun yung gusto natin. Pero, ang gagawin ang isang approach guys ay hindi ito 'no, kasi very expensive 'to. Ang gagawin, ah, pagta-type-in muna natin si user ng for example ID name niya, okey. So Halimbawa may ID name dito, tapos yung ID name na yun, yun ang iki-query natin sa ating database. So magkakaroon ka dito, hindi ito yung magiging, query all, ang mangyayari equals to, so magiging equals to fname, tapos kung ano yung makuha niya ron, yun lang yung ibe-verify niya. So hindi mo na kailangan mag for each actually. Pero okey lang din na i-reuse 'tong ano na 'to, method na 'to, kasi sure naman tayo na 'pag unique yung ano 'no, yung halimbawa where ID is equal to variable na ID 'no, for example ganyan. 'Pag sure kayo na yung ID niyo ay unique, isa lang yung makukuhang record dito at gagana pa rin as expected itong ating, code 'no. Pero maraming ayaw ng gano'n 'no, yung may tina-type-type pa. Kaya sinasabi ko dalawa yung puwede niyong gawin dito. So merong mga user, yung merong mga customer na ayaw nila na may tina-type pa, gusto nila straight 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 up na mag-i-scan na lang si user. Okey, so pero ito guys, yun lang yung pinagkaiba 'no, puwede niyo siyang i-query na, based dun sa text box o dun sa name natin ano, yung first name natin na variable, puwede natin siyang i-supply diyan. Okey, sa mga use cases naman, kasi ito ginagamit, parang ang nakikita natin dito parang attendance o 'no, attendance or verification ng using a fingerprint. Pero, puwede natin 'tong i-attach sa isang RS-232 o kaya sa serial na device 'no, at tatawagin natin siya na 'pag verified, ah, magbibigay tayo ng signal sa isang ginagamit, hindi Raspberry Pi ay yung Arduino, okey. So yung Arduino kasi nasasaksak yun sa USB tapos puwede tayong makipag-communicate dun. So kalimitan ganun yung mga capstone na naririnig ko sa mga estudyante na, lumalapit sa'kin 'no. So yun din naman yung mga nire-recommend ko. So dito niyo na lang ira-run yung function niyo, halimbawa Arduino function, dito niyo siya iko-call. Tapos kung hindi naman verify, huwag niyo na iko-call. Tapos yung Arduino na yun, yun yung ikakabit niyo sa pinto 'no, sa pinto, sa lock, sa solenoid 'no, yung mga engineering diyan na, dun magbubukas yung mag-o-open o magko-close yung solenoid 'no, para makakapasok yung tao. Okey, so very basic ano, at yung ginawa nating project very basic lang din siya kasi meron yung mga version na, masyadong madami.
nilalagay dun sa enrollment ano, katulad ko sa barangay, anong address, tapos saka verify parang sa passport. Okay guys, so mabilis lang yung lesson natin at dito ko na tatapusin at kung nagustuhan niyo 'tong lesson na 'to at hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing at i-hit niyo yung bell button para updated kayo sa susunod na lesson dito sa Pinoy Pre-Coder channel. Again guys, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.